Kakapasok pa lang sa opisina ni Ramon, ay mainit na agad ang ulo nito sa kanyang sekretaryang si Leona. "You're fired!" Umaalingaw-ngaw na sigaw nito sa sekretarya. Paano ba naman kasi, wala na itong inatupag kundi ang magpaganda at magpa-cute sa mga empleyadong lalaki na naroon, lalo na sa kanya. Kaya puro palpak at delay ang nangyayari sa kanyang trabaho. Isa sa pinakaayaw ni Ramon ay ang sekretaryang walang ginagawa at sobrang arte sa katawan, na akala mo kung sino kung umasta, pero ang totoo ay wala naman laman ng utak pagdating sa trabaho. Ayaw na ayaw din niya sa mga babaeng may personal na motibo sa kanilang boss. Inis na inis siya at sobrang baba ng tingin niya sa ganong klaseng babae. Palaging on time si Ramon sa lahat ng bagay. Kaya naman bilang boss, ay gusto nitong updated na naipapasa sa kanya ang mga papeles na kailangan niyang pirmahan para hindi natatambak ang kanilang trabaho. Ganon din kapag may mga meeting siya na dapat puntahan. Ngunit itong si Leona ay palaging nagkakamali, kahit sa simpleng pagre-record lang ng mga schedule. Hindi lang isang beses ito nangyari, kung kaya't sagad na ang pasensya ni Ramon sa kanya. "Sir, maawa na po kayo. Kailangan ko po ang trabahong ito eh." Pagmamakaawa ni Leona sa boss na si Ramon, habang nakaluhod at nakakapit ang dalawang kamay sa isang binti ng galit na boss. "Alam mong sa lahat ng ayoko ay mga kagaya mong basura sa kumpanya. Mga sumasahod ng walang matinong ginagawa." Galit na sabi ni Ramon kay Leona. "Umalis ka na, bago pa ako tumawag ng security dahil sa iskandalong ginagawa mo ngayon." Dagdag pa ni Ramon, habang nakikita niyang dumadami na ang mga empleyadong naroon at nakatingin sa kanila. Dahilan upang umalis na lamang si Leona. Patakbo itong lumabas ng opisina na akala mo'y totoong inapito, kahit wala namang luha sa mga mata ng mga sandaling iyon. Natatawa na lamang ang mga empleyadong naroon habang tinitignan si Leona palabas ng kumpanya. Ang iba naman ay naaawa din, ngunit wala kasing ambag ang sekretarya kundi ang kapalpakan nito sa kanilang kumpanya, na lahat ay nadadamay dahil sa kanya. Kaya't hindi na nagulat ang iba nang malamang tinanggal na ito ni Ramon. Yun, puro kasi ka-arten. Bulong-bulungan ng ilang babaeng empleyadong naroon. Noon pa man ay ganon na si Ramon, kaya naman lahat ng kanyang empleyado ay madalas na napapatalsik o nagre-resign dahil sa sobrang istrikto nito. Nanggaling sa mayamang angkan ng binata. Ang kanilang pamilya ang isa sa may malaking negosyo sa Pilipinas. Kaya naman kilalang-kilala ang mga ito ng kahit sinong tao, personal man o sa pangalan lang. Pinalaki si Ramon na competitive ng kanyang mga magulang. Dapat siya ang aangat at nangunguna sa lahat, kaya naman nadala niya ito hanggang sa pagpapatakbo ng kanilang kumpanya. Ayaw na ayaw kasi ng ina ni Ramon sa mga taong mababa ang lipad. Madalas, nakikita ni Ramon kung gaano pinagmamalupitan ng kanyang ina ang kanilang mga kasambahay. Mainit ang dugo nito sa mga babaeng ambisyosa. Bata pa lang siya, ay ganun na ang kanyang ina. Naging palaisipan na kay Ramon ang mga bagay na iyon. Hindi lang sana siya ang magmamana ng mga ari-arian ng kanyang mga magulang, kundi pati sana ang kanyang ate Glenda. Pero nang matuklasan ng kanyang ina na si Guada na hindi niya pala ito tunay na anak, ay agad niya itong pinalayas. Ipagtatanggol pa sana ng kanyang amang si Julio ang kanyang ate Glenda. Ngunit agad na ipinakita ni Guada ang resulta ng DNA test. Patapon na ibinigay niya ito sa dalawa. Negative ang resulta ng DNA. Hindi nagmatch si Guada at si Glenda. Anak kasi ni Julio si Glenda sa kabit niyang si Rosette. Dahilan kung bakit nasampal ni Guada si Glenda ng mga sandaling iyon. Maging si Julio ay dinuro-duro at pinaghahampas ni Guada sa natuklasan. Nagpaliwanag naman si Julio ng mga oras na iyon. Namatay pala ang anak nila ni Guada nang ito'y may enclampsia habang ito'y nagle-labor ng mga panahong iyon. Kaya't naisipan ni Julio na ipalit na lamang ang sanggol nila ng kanyang kerida na ng mga panahong iyon ay kabuanan na rin. Agad namang pumayag ang kanyang kabit sa pag-aasam na mabibigyan ng magandang kinabukasan ang kanyang anak sa poder ni Julio at Guada at sa perang ibabayad sa kanya ni Julio. Nang mga panahong iyon ay pinalabas na lamang ni Julio kay Guada na nasa ICU pa ang kanilang anak at ang payo ng doktor ay kailangang manatili ng bata doon hanggang sa ito ay lumakas. Ngunit ang totoo ay hinihintay lang nilang makapanganak ang kabit niyang si Rosette.
Mula nang matuklasan ng kanyang ina na hindi nito tunay na anak ang kanyang ate Glenda, doon na nagsimulang mag-away araw-araw ang kanyang ama't ina. Minsan pa nga, kapag inaawat ang dalawa ng kanilang kasambahay, ay ang mga ito ang napagdidiskitahan at kinabukasan ay wala ng trabaho ang mga ito. Sa ganun lumaki si Ramon, kaya naman nadala niya na ito hanggang sa siya ay lumaki, magbinata at humawak ng kanilang kumpanya. Kaunting bagay lang na hindi niya magustuhan ay agad na umiinit ang kanyang ulo at mamubulyaw na ito. Dahil sa araw-araw ay halos ganoon ang nakikita ni Ramon, kaya't hanggang sa mga oras na iyon ay dala niya ang pagmamalupit at pagmamahiya sa mga empleyado ng kumpanya. Ayaw kasi niya ng pumapalya tulad ng dating mga payo sa kanya ng kanyang ama at ina. Dinisiplina siya ng mga ito sa maling pamamaraan. Kaya't lahat ng nakikita niya na ginagawa ng kanyang mga magulang noong bata pa siya hanggang sa paglaki, ay naa-adapt niya sa kanyang pagkatao. Sa totoo lang, ay iba-iba ang ugali ng kanyang mga kamag-anak. Iba't iba sila kung paano magpahirap sa mga taong mas mababa pa sa kanila. Kung ang mga magulang ni Sir Ramon ay nakakayanang magpahiya at magmalupit sa kanyang mga kasambahay at kahit sino na mas nakakababa sa kanilang negosyo o hindi kaya ay empleyado nila, ang kanya namang tiyo at tiya ay iba kung magpahirap. Dahil ang madalas na gawin ng mga ito ay ang panunorture. Sa kada may gagawing pagkakamali ang mga empleyado, ay kailangan nilang gawin ang paggagawin ng mga ito. Kaya kung ipag-uutos nilang lumuhod ang mga kasambahay sa munggo o di kaya rock salt habang may hawak-hawak na kung anong palayok, ay gagawin ng mga iyon ang mga bagay na ito. Ang lolo at lola naman niya ay panay ang pagmamaltrato sa mga kasambahay. Sa tuwing hindi nasusunod ang kanilang ipinag-uutos, ay sinasabunutan at kinakaladkad ang mga ito. Kilalang kilala ni Sir Ramon ang kanyang angkan, kaya't ginagawa niya ang makakaya niya upang hindi siya mapahiya sa kanyang amang si Sir Julio at Ma'am Guada. Dahil alam niya din na kahit pa anak siya at nag-iisang tagapagmana, ay maaari pa din siyang parusahan ng mga ito. Lalo pa kung susuwayin niya ang mga kagustuhan ng kanyang ama at ina. Naalala niya noong bata pa siya, nang minsang magkamali siya dahil lamang sa kanyang quizzes sa eskwelahan, ay sobra ang disappointment ng mga ito nang malaman ng balita na ang anak nila ay nagkaroon ng mababang marka, kaya naman agad siyang pinagalitan nang makauwi siya sa kanilang pamamahay. Naalala niya, mansyon na noon pa man ang kanyang tinitirhan, at doon siya pinagmamalupitan ng kanyang mga magulang sa tuwing bababa ang kanyang grado. Sobrang perfectionist kasi ng kanyang ama at ina. Gusto ng mga ito na palaging mataas ang mga marka nito, at hanggat maaari ay gusto nila ang number 1 spot at iyon ay 100% perfection. Kaya naman ganoon na lamang ang kanilang reaksyon nang malaman ang nangyari sa kanilang anak. OA man ito kung pakinggan sa iba, pero ganoon kasi nila pinalaki si Sir Ramon. Competitive at dapat siya ang nasa number 1. Top place kung saan ang mga panalo o mga nagwawagi lamang ang naghahari sa mundo. Namulat sa ganoong aspeto si Sir Ramon, kaya't araw-araw ay nanganganib ang mga empleyado nito sa kanya dahil sa init ng ulo nito. Panay utos at panay ang sermon. Dapat walang palya, dapat tama, at dapat na maayos ang pagkakagawa ng kung ano man ang pinapagawa niya dahil napapansin nito maski pinakamaliit na pagkakamali. Swerte mo na lamang kung masasermonan at mapaparusahan lamang o di kaya papahiyain ka lamang. Ngunit ang isasanti ka pa ng mga ito ay mas malaking kaparusahan dahil lang sa kakarampot na pagkakamali. Sa ganoong klaseng pag-iisip, nahubog ang pagkatao ni Sir Ramon na para bang siya ang hari ng kanyang sariling kumpanya na tinuturing niyang palasyo at ang kanyang mga empleyado na tinuturing niyang mga alalay niya sa kanyang munting palasyo. Sa araw-araw na pamamalakad niya ay marami talaga ang umaayaw kay Sir Ramon. Kilala kasi siya bilang perfectionist na boss at ayaw na ayaw nito sa mga taong madalas magkamali. Gusto niyang tama lahat ng gagawin mo at palagi siyang masusunod dahil lahat ay gagawin niya upang maipahiya, masira at mapatalsik ka lamang sa kumpanya niya kapag madalas kang magkamali. Ayaw niya din sa mga tamad na tao na panay lamang ang pagpapaangat sa sariling posisyon
at pagpapaganda sa kanyang pangangatawan o sa pisikal na kaanyuan lamang. Ayaw niya sa mga ganun. Takot naman ang mga empleyado niya na baka mangyari din sa kanila ang mga dinanas ng ibang mga dating naging katrabaho nila na panay ang utos ni Sir Ramon at walang pakundangan nito na ultimo mga bagay na wala namang ganap ay iniutos na ng iniutos ni Sir Ramon sa empleyadong iyon. Naalala nila na sobra-sobra ang kahihiyang nararamdaman ng lalaking empleyado na kanilang katrabaho dahil lamang sa katiting na pagkakamali ng kapwa nila empleyado. Naalala din nila na bukod doon ay panay ang utos din nito sa iba pang mga sumusuway daw sa kanya. Dahil hindi tama ang mga ginawa daw sa papers, kaya pinaulit niya dito lahat at saka sinermonan. Kaya naman ang mga empleyado sa paligid nila ay sobrang natatakot tuwing nandoon si Sir Ramon. Wala naman kasing pakialam si Ramon sa kanyang mga empleyado. Dahil para dito ay binabayaran niya ang mga ito at tama lamang ang lahat ng kanyang ginagawa upang mapagtanto ng mga ito ang mga pagkakamali nila. Para sa kanya ay ang pagpaparusa niya ang ikatututo ng mga ito na lalong galingan sa kanilang trabaho, na mas lalo nilang i-improve at mag-excel upang mas maging kapaki-pakinabang ang mga ito sa kanya. Sa tagal niya na sa kanyang kumpanya ay masasabi niyang madami na siyang na-experience, lalo na noong baguhan pa lamang siya. Ayaw na ayaw din kasi talaga ni Sir Ramon ang napapahiya sa mga magulang niya. At kahit pa mga matatanda na sila Sir Julio at Ma'am Guada, noong mga oras na siya ay nagte-take over na ng kanilang mga kumpanya, ay sobrang istrikto ng mga ito. At kung may unting pagkakamali lang, ay agad na ipapagawa iyon kay Sir Ramon. Kaagad na dapat ay walang palya. Iyon din ang dahilan kung bakit panay ang sisante niya sa kanyang mga empleyado. Sa araw na iyon, nung umalis na sa opisina niya si Leona, ay napangisi na lamang siya dahil maghanap na naman siya ng bagong sekretarya at iba pang mga nabakanteng posisyon sa kumpanya upang maibalik niya muli ang kalahati ng mga empleyadong natanggal sa kanyang kumpanya. Kaya naman agad niyang pinakilos ang iba niyang mga empleyado at saka inutusang humanap ng sekretarya at iba pang mga trabahante na humahanap ng posisyon o di kaya naghahanap ng trabaho. Arlan! Tawag ni Sir Miguel sa tumatayong assistant niya for the meantime. Agad namang pumasok si Arlan nang marinig ang pangalan niya. Alam niya kasing mainitin ang ulo ni Ramon, kaya agad siyang pumasok. Nang pagkapasok niya sa opisina, ay seryoso itong nagsalita patungkol sa mga i-hire na empleyado. Yes, sir? Ano pong kailangan niyo? Tanong pa ni Arlan na isa sa kanyang mga empleyado. Halatang nanginginig ito sa takot na baka pati siya ay masisante kahit hindi naman iyon ang pakay ni Sir Ramon kung bakit siya nagpatawag ng empleyado. Seryoso na itong kinuha ang isang copy ng mismong bond paper saka nagwika. I need the secretary by tomorrow. Kailangan ko din ng mga bagong empleyado para sa mga bakanting posisyon. Sambit pa ni Sir Ramon. Saka muling nagsalita. Publish that. I need employees right away, especially secretary. Huwag kang tatanggap na katulad ni Leona. I don't need a pretty face without brains. Kailangan ko ay isang intelihenteng babae at disente para naman hindi puro pagpapaganda lang ang alam. I need a brain to this company. Ayoko ng bobo at walang kwenta na kapag presentation na ay wala man lang may ipepresent sa akin. Maliwanag ba? Now go into your job as well. Utos pa ni Ramon sa kanyang empleyado na kahit paano ay tumagal naman sa kanya. Saka nito iniabot ang hawak nito sa kanyang empleyadong si Arlan, na siya namang agad na kinuha nito. Sure sir, gagawin ko po ang makakaya ko. Sambit pa ni Arlan, saka umalis at ginawa ang pinapagawa ng kanilang boss. Buong araw na nagtrabaho si Sir Ramon sa kanyang opisina. May insomnia kasi ito, kaya't kahit pa madaling araw ay mulat na mulat ito at nagtatrabaho. Kinabukasan ay may mga nag-a-apply sa kanilang tanggapan. Ang iba sa mga nag-a-apply bilang sekretarya ay mukhang disente manamit, ngunit nang naroon na ay agad na nag-ayos ang mga ito ng mga seductive lingerie na siyang dahilan kung bakit agad na pinaalis ang mga ito. Nagpapanggap kasi ang mga linta sa kanyang opisina na ordinaryo at mukhang may intelektual. Ngunit nang subukin na o di kaya nang nag-i-interview pa lamang, ay biglang nagsisilabasan ang tunay na kulay ng mga ito.
na mukhang mga bayarang babae dahil sa mga itsura. Hanggang sa isa sa mga ito ang nakakuha ng atensyon niya dahil hanggang sa dulo ay wala itong palya. Napakagaling ng babaeng iyon at talagang nagagawa niya ng maayos ang kanyang trabaho. Kahit pa hindi iyon ang totoong trabaho at ang isa pang nakakuha sa kanyang atensyon ay ang pananamit nito ng disente at hindi nagmumukhang kirida o kung ano paman. Dahilan kung bakit na-hair niya ang babaeng iyon. Nakita naman niya ang ngiti sa mga mata nito, ngunit agad na nawala ito nang magsalita si Sir Ramon. Don't celebrate yet dahil marami ka pang dapat matutunan sa aking kumpanya. But I must say that out of all, you stand out. Continue that at baka mapungot ka pa. O baka masisante ka kung hindi mo ayusin ang pinapagawa ko. The choice is yours, Miss Leia. Sambit pa ni Ramon kay Leia. Habang nakangisi pa, saka ito may iniabot dahilan para kunin naman ni Leia iyon. Lalo na nang mag-gesture ito na kunin niya. Nang makuha niya iyon, ay agad na muling nagsalita si Sir Ramon. Yang hawak mo ngayon ay ang mapa ng buong kumpanya. And the rest is the history. And anything you have to know about our company. As for your tour guide, si Arlan na ang bahalang mag-tour sa'yo sa loob at sa labas ng kumpanya. Ang assignment mo ngayon ay ang kabisaduhin and be familiarized to the company rules and regulations. Ayoko din ang sumusuway sa akin kaya't pag sinabi kong gawin mo na kaagad. Maliwanag ba, Miss Leia? Utos ni Ramon kay Leia. Saka tinawag si Arlan at inutusang ilibot ito doon. Nang matapos na ay saka naman siya dinala sa kanyang sariling opisina, malapit at halos katabi lang ng opisina ni Sir Ramon. So here is your office, Miss Leia. Bali katabi niyo lamang po ang opisina ni Sir Ramon. And I just want to give you some friendly advice. Kasi si Sir ay sobrang strict sa oras ng submission ng gawa. So better not to be late, Miss Leia. Bad-tempered din si boss. Ayaw niya ng tatamad-tamad at mas lalong ayaw niya ng sinusuway siya. Sambit pa ni Arlan, saka ito pilit na ngumiti. Agad na mangumiti pabalik si Leia, ngunit agad na nagtanong ito patungkol kay Sir Ramon. Pwedeng magtanong patungkol kay... Tanong ni Miss Leia na siya namang natigilan nang agad itong nagsalita. Patungkol ba kay boss? Tanong din pabalik ni Arlan na siya namang ikinatango ni Leia. Tatanungin ko lang sana kung iyon ba ang dahilan kung bakit kayo nag-hire muli ng panibago? Dahil ba may mga nasisante? Sambit pa ni Leia kay Arlan na siya namang agad na tumugon at napalunok ng laway niya sa kaba. Sa totoo lang, nakakatakot yun si Sir Ramon kapag nagagalit at hindi nasusunod ang gusto niya. Palibase anak mayaman kasi Miss Leia eh. Sana'y tumagal ka sa kanya dahil iilan at pili lang talaga ang mga taong kinakaya pa ang kanyang pag-uugaling ganyan. Sambit pa ni Arlan na mahalatang nanginginig ito dahil natatakot itong mawala ng trabaho. Pabuntong hininga na lamang si Miss Leia dahil alam niyang hindi magiging madali ang lahat dahil sa mga polisiya nito sa kanyang kumpanya. Pinag-aralan niya ang lahat at halos ilang araw din bago niya tuluyang makabisado ang mga panuntunan nito sa loob at labas ng kumpanya. Ilang araw pa ang lumipas ay memoryado niya na ang mga pinapagawa nito sa kanya. Kaya't nang tinesna ni Sir Ramon ang kanyang empleyado ay agad nito na nasagot ang mga tanong nito patungkol sa kanyang sariling kumpanya. Kaya't agad na pinagawa na ito ng ibang gawain. That's impressive. But I hope you won't take it all too easy. Dahil ang susunod na ipapagawa ko sa iyo ay mahirap. Here, take all of this. Sambit pa ni Sir Ramon habang nakangisi pa ito sa kainiabot ang mga papeles. Madami iyon at halos magabundok na sa dami. Agad namang kinuha ni Leia ang hawak ng kanyang boss na si Sir Ramon. Well, that's your first task. I need copy of those at i-publish sa ating website. Unahin mo muna ang pagpiprint. I want them here by 3 p.m. Naintindihan mo ba, Leia? Utos pa ni Sir Ramon kay Leia. Kaya agad na ginawa naman ni Leia iyon. Buti na lamang ay walang palya sa printing nito at okay naman. Kaya't halos magte-3 na noon nang maipasa niya kay Sir Ramon ang lahat ng pinapapotocopy nito. Matapos iyon, ay buong araw niyang trinabaho ang pagpapapublish ng mga pinapapublish ni Sir Ramon na kung ano-ano patungkol sa kanilang kumpanya. Halos ilang oras na nang matapos na iyon at inabot din siya ng ilang araw sa pag-uutos nito na parehas na paglalapag noon. Araw-araw ay may mga napapagalitan na iilan sa kanilang hanay, lalo na nang may mga bagong nang-hire. Si Leia lang ang namumukod tanging nagagawa ng walang palya ang kanyang pinapagawa. Ngunit isang araw,
ay biglang nagbago ang lahat nang dumating ang mga magulang ni Sir Ramon. Saka agad na nasampal si Sir Ramon ng isang ginang na si Ma'am Guada. Bakit ang baba ng sales this week? You should have tried harder. Kung ganyan lang din palang mangyayari sa pinundar namin ng iyong papa, then mas maganda pang kami na lang ang humandal. Nakakahiya ka, Ramon. How could you let this happen? Sigaw ni Ma'am Guada na ina ni Sir Ramon. Doon ay nahawakan ni Sir Ramon ang kanyang pisngi at saka masamang tumitig sa kanyang ina. At pinutol ang iba pang sasabihin nito. Ma, maging ako nagpapakahirap. And I know it might sound like I'm in a sinking ship, pero hindi ito ang magpapabagsak sa akin, Ma. I'm risking a lot, so please wait and see. Magsasalita pa sana siya nang muling sumigaw si Ma'am Guada. I've had enough! Prove me that you will work this out, or else... Sambit pa ni Ma'am Guada habang nagagalit sa kanyang anak. Or else what? You'll fire and abandon me, Ma? Yun ba? Sambit pa ni Sir Ramon na halatang nasasaktan. Natawa naman ito at gumisi. Weakness is not the tool for success, Ramon. So do your job. Sambit pa ng kanyang ina, saka ito nag-walk out. Doon ay napayukom ang kanyang kamay at saka napaluha. Magmula noon ay na-pressure lahat ng kanyang empleyado, lalo na si Leia. Dahil kung dati ay kahit paano mapagpasensya ito, dahil nagagawa naman nila ng maayos, ngayon ay maririnig ang puro utos nito sa buong kumpanya. Dahilan kung bakit madalas ay maski siya napapagalitan kahit pa hindi naman ito kasalanan niyon. Leia, nasaan ang kaping pinapautos ko sa'yo? Sambit pa ni Sir Ramon habang nagsisigaw at nagtatatalak sa lahat ng empleyado. Sige po, sir. Sambit pa ni Leia, saka umalis at ginawa ang pinapagawa ni Sir Ramon sa kanya. Sa totoo lang ay sa sobrang nervyos na baka magalit si Sir Ramon sa kanya, ay nakalimutan ni Leia ang asukal. Kaya naman nang bumalik siya dala-dala ang kape, ay agad na napabugan ng kape si Sir Ramon. Dahilan para muling magsisigaw ito at pagalitan siya. Ano bang klaseng kape ito, Leia? Bobo ka ba? O sadyang wala lang laman niyang utak mo? Ang tapang masyado. At wala man lang ka-creamer-creamer ang kapeng pinapatimpla ko. Di mo man lang nilagyan ng kahit anong asukal ang aking kape? Sigaw pa ni Sir Ramon, saka nito dinuro-duro si Leia. Magsasalita na sana upang magpaliwanag si Leia nang biglang itapon mismo sa kanya ang kape. Dahilan upang mapaso at maligo sa mainit na tubig si Leia. Buti na lamang at kahit paano ay hindi nasing init ng kumukulong tubig iyon. Nagpakumbaba na lamang si Leia at inintindi na lamang ang kanyang boss dahil kahit anong gawin niya ay empleyado pa lamang siya. Kasabay noon ay binasag ni Sir Ramon ang baso na nanggalaman ng kapeng tinimpla ni Leia. Saka muling nagsalita. Gawan mo ako ng panibago, yung may creamer, saka naman yung may asukal, Leia. Naintindihan mo ba ako? Yes, sir. Now go! And do your job properly! Muling sigaw ni Sir Ramon at tinutusang magtimplang muli si Leia. Magmula noon ay madalas na din ang pagpapahirap ni Sir Ramon kay Leia. At madalas na sinusubukan talaga nito ang kanyang pasensya sa trabaho. Ngunit sa sobrang lala ng ginagawa nito at pinag-uutos, ay talagang hindi na kinaya pa ni Leia. Nang isang araw, ay mag-utos itong muli sa kanya. I need copies of those, Leia, so print that. Nagkakaintindihan ba tayo? Pakibilisan, ayoko nang mabagal. I still have a lot of things to do. Sigaw nito kay Leia, at pinagmamadali siya, kaya naman kahit sobra na ang inis nito, ay hindi na lamang nito inisip yun at ginawa na lamang ang pinag-uutos ni Sir Ramon. Ilang oras pa ang lumipas nang makabalik ito, ay agad na sumigaw ito nang makita nito si Leia. Napakabagal mo, Leia! Kaya pa inintay ang pinapaprint ko sa'yo ah. Ganyan ba kayong mga Rivera? Mga mababagal, mga inutil, mga tamad at bobo? Magsasalita pa sana si Sir Ramon nang sa sobrang inis ni Leia ay hindi na pinatapos pa ang kanyang boss. Mawalang galang na po. Tanggap ko naman po na akong inyong pinagsasalitaan eh. Pero wag na wag niyong idadamay ang pangalan ng pamilya ko. Sigaw pabalik ni Leia, habang ito ay nanggagalaiti na. Napangisipa si Sir Ramon. Bakit? Sino ka ba? Di ba empleyado ka lang naman dito? Dapat alam mo ang lugar mo sa kumpanya ko. You're an incompetent employee that can't even handle a simple job. Sigaw ni Sir Miguel, dahilan para mapuno si Leia. At masampal niya ng hindi sadya ang sarili niyang boss. Matapos iyon, ay agad na nag-walk out si Leia. Dahilan
para marinig niya sa boss niya ang mga katagang, "You're fired, Leia!" Na hindi naman niya pinagsisihan. Bagkus ay magmula noon ay natutunan niyang tumayo sa sarili niya. Kaya naman gamit ng kanyang ipon ay nagtayo din siya ng kanyang sariling kumpanya. Malaki kasi ang sahod sa kumpanyang pinanggagalingan niya at lahat ng ipon niya ay para makapagtayo din siya ng sarili niyang kumpanya. Dati pa man kasi ay pinangarap din naman ni Leia ang maging CEO ng kumpanya. Kaya naman ang makapagtayo siya ay nag-hire siya ng mga empleyado. Naging mabuti ito sa kanyang mga empleyado at hindi tulad ng nakarang amo niya ay nakisama ito ng maayos at naging profesional sa business at sa mga investors. Hindi nagtagal ay mas lalong dumami at lumago ang kanilang kumpanya. Makalipas ang halos 4 na taon niyang pagtatrabaho bilang CEO. Kung noon ay paunti-unti lamang, ngayon ay sobrang laki ng pumapasok na pera at madaming investors na ang naiengganyo sa kanilang proposals. Dahil sa tamang pamamalakad ay mas yumabong pa iyon at naging successful. Habang ang lahat ng mga investors sa kumpanyang dati niyang pinagtatrabahuhan ay unti-unting kumakalas sa dati niyang kumpanya at lumilipat sa kumpanya niya. Dahilan kung bakit bumaba ang market nito sa mga investors at unti-unting nalugi. Dahilan kung bakit naghirap si Sir Ramon na ngayon ay walang-wala na dahil miski ang mga magulang niya ay hindi siya tinulungan at pinabayaan siya sa sobrang galit ng mga ito nang mapapagsak ang kumpanyang naipamana sa kanya na kanilang pinaghirapan. Bagamat ang mga magulang niya ay nakakaahon pa, siya naman ay dumami ang utang at nahirapang bayaran iyon. Kaya't nag-try itong mag-apply, ngunit wala na daw bakante. Hanggang sa mapunta siya sa kumpanya ni Ma'am Leia. Maganda ang pagkakabuild nito sa kanyang kumpanya. Lahat ng staffs nito ay binabati siya at napaka-polite. Naalala niya noon na sa dati niyang kumpanya ay takot ang kanyang mga empleyado. Ngunit doon ay makikita na nakangiti ang lahat at hindi pilit. Napabuntong hininga na lamang si Ramon at saka ito nag-apply doon. Nagulat pa si Ramon nang ihatid siya sa mismong opisina ng CEO dahil ang CEO ng kumpanyang iyon ay walang iba kundi ang dati niyang sekretarya na si Leia. Doon ay agad na nag-angat ng tingin nito sa kanya nang makaapak ito sa opisina niya. "You've had an impressive reputation. You excel in everything, except for one thing." Seryosong sambit pa ni Ma'am Leia. Dahilan kung bakit na-curious si Ramon. Agad na umiti si Ma'am Leia at sinabing, "Simple lang naman eh. Hindi kasi namin kailangan ng mga katulad mo." Sambit pa nito habang nakangiti. Napakunot naman si Ramon at takmang sasagot nang muling nagsalita si Ma'am Leia. "Ang lugar kasing ito ay hindi para sa mga taong may masamang ugali at hindi makatao. Now, as you can see, without manners and right conduct, anything won't work, even if you're excellent in everything." Sambit pa ni Ma'am Leia. Dahilan kung bakit napapahiyang umalis na lamang si Ramon at hindi na tinuloy ang pag-a-apply. Magmula noon ay naghanap na lamang ng ibang mapagkakakitaan si Ramon. Pinagsisisihan nito ang nagawa niya noon na sana ay napagtanto niya noong mga araw na siya pa ang CEO. Dahil sa totoo lang, ay tama naman talaga si Ma'am Leia na kahit gaano ka pa katalino at kagaling sa ginagawa mo, kung hindi naman maganda ang pag-uugali mo at pakikisama sa mga tao, ay hindi ka din magiging successful. Dahil kung hindi dahil sa mga empleyado at staffs, ay hindi din naman magiging successful ang kahit anong kumpanya. Ito ang nagbigay aral sa kanya na kahit kailan ay hindi niya makakalimutan. Sa buhay natin.